Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper once again. Nandito pa rin tayo sa site natin sa Tudela, Misamis Occidental, dito sa Osamis. Okay? Ang area na to ay pangalawang area na riniremap natin sa area nila ni Brother Giovanni saka kay Kuya Leon. Okay? So ngayon, may papakita na naman kami na dig site. Actually, dalawa ito eh. Sikapin namin mapakita lahat. Pero itong dig site namin ngayon ay maganda to. I-explain namin maya. Then, sana may matutunan kayo. Anyway, ito yung whole team dito ng Team Abaka. Team Abaka, Bansay! Bansay! Dami no. Bibo kami dito. Ganun kami pag mag-remap. We are enjoying the exploration. Then, pasalamat din kami. Nakasama namin ngayon ang Team Turtle. Si Brother Andrew, Pari Andrew, and si Pari Anton. Okay, Bansay Team Turtle. Bansay! Si malapit lang dito. So, previous remap area namin yan, then ongoing ang operation. Okay? So, maraming salamat talaga then sa team dito. Okay? So, ang area na to ay talagang rich in history. Yan ang pinaka-basic buddies. Dapat pag ma-remap tayo, pag ma-survey, may history talaga ang lugar. Dapat may Japanese encampment or may kampo ng Hapon during World War II, then prior or before World War II. Ang kampo dito nasa left side saka sa right side namin. So dalawang kampo, nasa center ito, nakasentro ito ang area na to. Kaya yung unang vlog namin na may nakitang metal, maganda yon. Then galing doon, pupunta naman kami dito sa medyo flatland. Ito, maganda din ang resulta. Okay? Kaya ipapakita namin ngayon ang proper remapping. Then hopefully, may matutunan kayo. Salamat sa lahat ng mga viewers at mga watchers. Bago kami magpatuloy, manalangin muna tayo na ang team na to ay mag-success sa mga operasyon. Ang Team Abaka, ang Team Turtle. Bansay! Bansay! Tikyo. Diretso na tayo. Diretso na tayo, buddies. Ito. Kung makikita nyo, ang bato na to, yan o. Halos 3 feet lang siya ha, or 1 yard ang taas. Tinatawag natin to na sub-mother code. Ang mother code doon sa west side. Pakita ko muna ang compass orientation. Yan. 90 east side, yan. So, dyan ang araw. Okay. Dito sa likod niya, west side. So, ibig sabihin, pag dito ako tayo, makita ko yung araw. Saka pang isometric to siya. Ganito lang siya body so. Pag tatayo ako dito, makita ko yung araw. Makita ko yung dig site. Then pag ang araw nasa likod ko na sa west side, mga last stress, sa Sanasiado, tatama yung anino ko dyan eh. Sigurado ko dyan. Ang anino sa Sanasiado yan. Okay, pag dito ako nakatayo, kasi palubog ng araw. Kaya may malaking load doon sa bench marker. Diretso tayo. Ito ngayon, marami itong butas eh. May butas yung halos butas-butas siya. Pero kung titingnan siya natin ang structure, may makikita tayo na tinatawag natin sa harap niya na slash. Ito tinatawag natin na wood element. Ang slash or wood element ay titira yan sa code 3 at code 4. Ibig sabihin ang compass trigram niya ay 90 degrees saka 135 degrees. Southeast saka east. Okay. Ito, tingnan nyo. Slash. Yun may letter D. Ayan. Okay? So, ibig sabihin ng slash na to, dapat nasa east side ang focus natin, nahanapin natin ang dig site. Okay? So, ano pang remarkable marker dito? Yan, nakaslope siya, 45 degrees. Mayroong paa. Yan o. Okay, pakisukat. Okay, thank you. Yan. 6 inches. No? Yan. Sa baba naman, may paa din dito. 6. Pareha lang sila sukat. Pero may hole dito, yan o. Yan, double hole. Okay. So, tingnan natin ang direksyon ng paa. Pa-drop siya. Going east. Okay. So, may slash east side. Okay na. Ngayon, may remarkable pa na paa dito na maliit ito. Paa na may butas. Ang paa na to, ito ang magbigay ng sukat. 4 inches lang yan sarado. Yan o. Okay? So, ibig sabihin, ang direksyon natin is due east 4 feet. Okay? Hiyawak bro. Tirahin natin ang 4 feet. Okay, dito. Okay. Diyan. Tama ng 4 feet. Yan. Diyan ang item spot natin. Target. Yan. Dito yung 4 feet. Ayan. Okay? So, mangyayari ngayon, kasi na-remap na natin, iti-test dig. Okay. So, ito pakita namin trenching namin or test dig. Ganito nangyari, buddies. Okay? Paliw ko balik ani bro. Dire sa posisyon niya.
Pag hukay natin ha, wala pang 1 foot, lumabas na to eh. Ang laking bato na to. Ayan. Saka may heart siya. Ayan. Diyan sa gilid yan ko yun, no? Ganyan ang posisyon niya. Ayan. Diyan mismo, sa spot ng heart na yan, ay diyan ang item spot natin. So, ibig sabihin, galing dito, slope, yan. Hindi natin titry yan, dito lang sa gilid. Kasi sukat tayo ng 4 feet. Yan. Okay, tingnan natin ang positioning ng heart. Ilagay sa ano. Yan ang 4 feet, oh. Tatama dyan sa heart. Diba? Din ano ito? Ito ang tinatawag na boulder blockage. Hindi pa nag 1 foot, may block na bato. So, ibig sabihin, talagang itinatabon siya, ibinabaon siya para magtabo ng dig site. Saka makikita natin na kinakating talaga to. Yan o, may cutting o. Yan. Saka ang sukat nito ay sarado 4. Yan. Ayan o. Yan o, 4. Sa dulo. Diba? 4 feet. Diba? So tama lang. Doon. So may boulder blockage siya na 4. Kasi given doon ang 4 inches. Ang conversion yan is inch to foot. So 4 inches is 4 feet ang blockage ito. Lumabas na. No? Parang paalang ng bata. Maganda to. Pwede yung bata titira nito. Okay? So ngayon, ang mangyari buddies, nakuha ng heart. Ito, mas maganda kasi lumabas siya habang mababaw pa. Madali lang to i-pull out. Tingnan natin ang direction yung paada niya. Yan, 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 yan. Diba? Patungo siya lahat dito. So dito ang drop point niya. Tingnan natin, mayroong bilog dito na magagamit natin sa tinatawag natin na waterfall type. Okay, ano ng tubig yun. Pag sisidlan na ng tubig natin to. Sige. Kita tayo. Yan, magda-drop siya dito. Yan. Sige, ulit pag-drop sa taas daw. I-flowing na siya. Ayan, di ba? So dito ang tubig. So pag magulan dito talaga, so mababasa to ang dig site natin. So naka-preserve ang items. Okay? So yan lang buddies. Napaganda ng dig site natin. Ang laki ng blockage. Saka ang forma nito is parang heart din eh, na pataas. Saka tama ang sukat niya. Dito 4 inches, ito siya 4 feet. So nag-ano siya, nag-coordinate. Ibig sabihin, diyan talaga ang dig site. Yan sa mga detection natin, dyan pa rin ang spot. So, kunin siya, indirect digging, din yun na. Abutin lang natin ang cover ng item saka retrieval ng item. Okay? So, kaya dalangin ko dito sa Team Abaca Successful. Kasi ang dami dito eh. May bunker pa dun eh. Doon sa east side. May big log pa dyan. Hindi na namin mapapakita sa inyo doon. Pero ang ganda doon, may pyramid, no? Okay, kasi medyo madilim na. Okay? So, yun lang buddies. Maraming salamat. Thank you for watching. Then, hopefully, may natutunan kayo sa mga pinapakita namin na vlogging. Ginawa namin to sa area para lang mapakita na talagang may mga iba't ibang pattern ginagamit ang mga Japanese na member ng Golden Lily dati. Okay? Balik mo doon. Okay. So, balik ang team. Okay? So, pasalamat kami kay Kuya Leon. Okay? Kay Brother Giovanni, anak ni Kuya. Shout out Kuya. Kay ano? Shout out kay Israel o Julius Sato. Bro, Israel, hindi ka nakapunta dito pero maraming salamat ha. Nakita na kami ni Kuya Leon. Then kay Utol Julius Sato. Kumusta tol? Dito kami sa nakapunta ka dito dati. Then maraming salamat. Okay? So, Team Turtol. Team Turtol. Salamat. Okay? Sa lahat ng mga kumpare ng Luzon, Visayas, Mindanao, kay Pare Brian, kay Colonel Val, sa lahat-lahat. Hindi ko na ma-mention. Black Tiger, driver namin, salamat. Okay. Tatapusin namin ngayon ang remapping namin kasi pauwi pa kami mamayang gabi from Usamis to Cagayan to Bukidnon. Okay? Once again, this is Chris Sniper. Maraming salamat. Thank you for watching. I'm saying eat, sleep, and explore. Then, Bansay! 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 Team Abaca!